sa atong video karon, let's try to tackle more problems diri sa W reinforced. But additional input lang sa first problem, you can actually use katong negative WL squared over 32 as your maximum moment because mas dako man dyan na siya sa kaning positive nga maximum moment. However, mabali lang ang kaninang 225 mm bars, mo na siya ang imong mahimong tension reinforcement because if negative ang bending, ang top naman ang ma-subject to tension. And so man ako tong gilisyan ang problem kay medyo maglibog na niya ba. Kaya nga itong gi-compute mo diri nga raw is basing sa kaning 425 mm as your tension nga side. And so mo na ang kanila sa akong ipakita ninyo ang sa positive bending. But in actuality, ang maximum moment gid na kay katudjong naa sa middle support which is WL squared over 32. And so diri ta sa atong second problem no, a concrete beam 350 mm wide with a depth of 400 mm is simply supported on a span of 5 m. The beam is reinforced with 428 mm bars in tension and 228 mm bars in compression. FC prime is 20.7, FY 415, and the centroidal cover is 70 mm. And then ang balanced steel ratio is 0.021. Now, dire, gihatag man ang balanced steel ratio. So, ang atong gamiton nga Pmax is kato lang 0.75 raw balanced. So, raw max is equal to 0.75 times raw balanced. And then ang atong raw balanced is 0.021. Nani B. Kaya siya 0.016. Na ato lang ipang clear ang variables para dili siya ma-redefine. So, clear AS, B, D, AS prime, MU, MN, phi, A pod A, C, C prime, FY, and ang day, centroidal cover, ang raw max pod. So, man siya. This is our raw max, 0.016. Now, maklaro na ninyo nga, raw is greater than raw max. So, kaning condition, ato daw i-copy. This one. Diba? It turned out nga compression steel is needed. And so that's why i-treat ni siya as doubly reinforced. Now, ang first nato button is to compute the depth of the rectangular stress block based on a maximum concrete strain of 0.003. Now, kani siyang maximum concrete strain of 0.003, dili gina siya bag-o kay gikan naman sad na siya sa atong figure ba. Let's try to check kani ba maximum concrete strain of 0.003 which is kanira siya sa strain diagram ba. Moram sa na ang basis gid sa atong calculation, so nothing nothing will change siya. And so let's compute for the rectangular stress block. Now kani siya nga problem kay this is analysis because given naman tadaan sa area. Ang design man kay we are interested in solving for the area. If nanay areas gipanghatag mo na analysis na siya. Okay, atong i-check kung pila ang iyang moment capacity. Now, di ba manata sa atong first na step which is gani siya ba? Dili lang ta. Balik ta diri para makita ninyo. We are done with our first step to check if compression steel is needed. Now, sir, ganong ga 0.75 raw balance gyapon ka? Ganun wala kaga raw max nga kaning 3/8. Again, kani akong gigamit because sa problem gihatag man ang raw balance. If gihatag ang raw balance, mo assume na lang jud ka nga ang raw max nga gipasabot ana kay katong 0.75 sa raw balance. But if wala gay raw balance gihatag, kani mong gamiton kaning 3/8. Na zoom out lang ta gamay, lang. So we are trying to solve for A dire no. And so money siya atong button. We will assume sa nga compression steel yields. So abutan ko dire assume double M. Assume compression steel yields. So, use Fs prime equals Fy. Abalik, ang atong assumption dyan ni kay compression and tension steel yields. But, ang kanisang tension, most likely mo yield naman gini siya kay nag-add og compression bars. And so, kana siya. Clear sa din ako ang Fs and Fs prime. Napatakalan na nato. And so, mana ni siya. So, our equation will be kani siya sa second step. Now, diri, ang second step lang ako diri kay ako lang depth of neutral axis C kay para ma-check nato ang yielding diretso. So, first, diri sa ASFY equals 0.85 FC prime beta C plus AS prime FY. Na ang atong beta dayani kay equal na to 0.85. Kaya ang atong FC prime 20.7 man. Review lang to ninyo ang katong lower limit o upper limit na to. So, butang ko diri AS times Fy is equal to 0.85 FC prime times beta times C plus AS prime Fy. Again, assuming ni yield ang duha. And then, let's solve for C. Okay, wala pa na to na-define no, pila ang FC prime and the rest. So, FC prime na to is 20.7. Our Fy is
415. And then ang atong B kay 350, ang atong depth is 400. I mean, depth man no, dili man effective depth ang gihatag. So that will be your H. So H na to is 400. And then we have a centroidal cover na 70. So that will be CC. So 70. And so ang atong D, dire lang, mahimong H minus the centroidal cover. Kaya again, pareho ra na dire atong figure ba nga we have the total depth and then minus na to sa centroidal cover so that makuha na to ang effective depth nga D. Now natay AS and AS prime pod. Ang atong AS kay upat ka 28 mm bars. So 4 times pi over 4 multiplied by 28 squared. And then naputay AS prime nga pila man duha ka 28 mm bars. So 2 times pi over 4 times 28 squared. Press equals mo na siya. 1, 2, 3, 1. Now, P max. Wala pa tayo raw, no? But perhaps ang raw nga na-consider diri ba kay ang kaning sa first problem na to. So, i-clear sa ko na. We have to compute for raw sa. Now, ang kaning siyang AS, ibutan na nako diri sa taas. And then, ang atong actual value of raw na diri kay AS over BD. So, sa ito atong condition ganina day. We are not yet sure kung compression steel is needed. So, ang raw kay AS over BD man. Over B times D. Now, kani siya, butan ako ni taas tanan para mo register ang effective depth. Yan siya, dire. But, maraga po no? The same ra ang atong condition nga compression steel is needed. Because ang atong ang atong raw will turn out to be 0.021 which is greater than Pmax. Ang Pmax man na to, 0.016. So, raw is greater than raw max. Nang ano man yung dako kaya ang C, A times Fy equals 0.85 prime C plus AS prime Fy. At today, check 2463 times 415 equals 0.85 FC prime 20.7 times beta C plus AS prime multiplied by Fy. No, dako kay no jud. Now kaning beta C ato daw siya AA daw. And then ako ni siyang A pod. Okay, nakuha ang tag B. Ako lang balik sa beta C. So times B. Now ang B na to, kani siyang 350 but kani solve C ta which is 97.635. And so if imo na siyang i-check ang imong Fs, di ba? That will be 600 times D minus C over C. I-store sa kanin sa C. Yan siya. So, di ba, 1427. So, mo yield yun siya. Ang imong tension nga steel. Mao gina usually ang hitabo. And then, for your Fs prime, di ba, ang atong formula kay 600 C minus D prime divided by C. Now, kaning centroidal cover, that's also equal to D prime. So, ang atong D prime, which is kani siya ba sa figure? This one, 70 pod. So, kani 70. Now, what can you notice? Ang Fs prime would actually not yield. Now, mo gini usually, gamay man kay ang imong Fs prime ani good. Tungod kay nanay gi-carry daan ang imong tension nga steel. So, but for checking raman ni siya, no? And so, what we will actually use, kay kani siyang second formula ba? This one. Kay steel does not yield man ang compression steel ba. And so kanita nakakala ni screenshot para makita ninyo kana siya. So di ba copy na lang ko ni. However, ang kanang Fy dira sa compression ilisdan ako 600 C minus D prime over C kay para ang Fs prime gid akong magamit. So 600 and then times C minus D prime divided by C. Again, bago na ni nga value of C ang atong gisolve ni. And so ako lang i-clear dire ang C. Clear C. And then Fs ug Fs prime. So solve ta for C. Diba? It will become kani 130. Because ang gani siyang negative value is absurd man. So butngan lang ko ni siyang condition nga assume all values kay greater than 0. Kay parang iyang kuan nga value ang kanirang 130. And so this will be our C. Nya if ato na siyang i-check balik dire kaning sa yielding ba? Mo yield gyapon ang tension steel. But kaning yield but dili na ta mag-worry ana kay Fs prime naman gid atong gigamit. Now kani sa channel nasa tay reduction factor nga mahitabo later kay 922 man 0.187. Now let's try to solve for A pod. Ang A is equal to di ba beta C. And so ang A na to kay C over tama na ni ay na kanina. A is equal to beta C. So our answer will be 110.565. So mo na ni siya atong answer for kaning number 1. Kaya siya, determine the depth of the compression block A, mo na siya 110.585. And the next kay determine daw the design strength using 0.9 as the reduction factor. Now, in actuality, dili kita mo gamit unta sa 0.9 because ang Fs naman sa transition nga region. However, giingon man sa problem nga use 0.9 as the reduction factor. So
mo na lang natong gamiton. But in actuality, ang atong fee should be kaniya ta 0.65 plus 0.25 times fs minus fy over 1,000 minus fy. Mo ni actually atong reduction factor. But since giingon diri nga 0.9, mo na kana na natong gamiton kay gihatag man gid siya as given. But gipakita lang ko ni kay para ma-orient pud mo unsay button if wala giingon ba. Mao gini ang reduction factor because ang imong fs wala man ni exceed og 1,000. So dili ka makaingon nga tension controlled, dapat nagid siya nasa sa transition nga region. So next, let's determine the design strength. Now kana siya kay makuha na nato using katong mu is equal to phi and then mn1 which is for your rectangular stress nga block and then mn2 for your compressive nga steel. And so ang atong mn1, butangan ako nga rectangular stress block ni siya. mn1 na to will be 0.85 times fc prime times a times b multiplied by d minus a over 2. Kana siya. So press equals mo siya tong mn1 and our mn2 is as prime times fs prime. Kaya again wala man ni yield ang atong compressive bar, so kaning 277.11 to atong gamiton. Now ang kanino ang sa 3 na ko nabutang no, pasensya, move lang tani sa ubos be. Ang kani siyang a nga atong na-solve ganina, mo na siya ang answer diri sa letter A. Compute the depth of the rectangular stress block. Kaya ang akong na consider nga questions dili na magud sa number 3. So ato lang klarohon. Ang diri sa letter B, determine the design bending strength mu. So wala giingon nga use a reduction factor of 0.9. And so that means nga what we will use kay kani siyang reduction factor gid. Na ato lang tay balik phi diri na lang phi is equal to 0.65 plus 0.25 and then multiplied by fs minus fy over 1,000 minus fy. Kana na lang, gamitan na lang gid nato. And so, kung sa natong mn2, ang mn2 kay as prime fs prime times d minus d prime. Ato lang i-check balik. Kani siya, d minus d prime. So, d minus d prime, man siya ang mn2. And so, our mu will become, kato siyang phi multiplied by mn1 plus mn2. So, press equals, man ni siya. And then, we will divide this one by 10 to the power of 6 kay para ma KNM siya. So 10 to the power of 6. So may mo siyang 239.031. So mo na ni siya ang atong answer for kaning letter B, the design bending strength. And then if the beam were reinforced such that Mn equals 400 kNm, what is the safe concentrated live load at the midspan that the beam could carry in addition to a superimposed dead load of 15 kN per m if the unit weight of concrete is 23.5. So diri lang ako i-draw ang figure ana direta. So may siya insurance sa atong beam simply supported and then na siya dead load. Again, basta mo ingon gani og superimposed, it means nga wala pa nailabot sa beam weight. Mo na siya pasabot sa superimposed. So, mo na gihatag ang unit weight of concrete dire kay para ang actual weight sa concrete atong i-add. So, ay ngani ang mitabo. Natay dead load which is WDL, kana siya, WDL. And then we also have a live load at the midspan concentrated. So, lain na nato color kanilang balig PDL, naman na siya. Now, ang atong WDL is equal to 15 kN per m ang superimposed plus the weight of the beam. Now, sir, kung saan pagkabaon sa ang weight sa beam? Now, di ba, ang span na to is 5 meters. So, this is 5m. Now, ang weight sa beam is simply equal to the unit weight of concrete multiplied by the cross-sectional area. Kaya di ba, ang unit weight kN cubed man. I-multiply na to m squared, which is area, o mana kN per m na siya. Mahimo na siyang equivalent nga distributed load. So, mo na siya ang W. So, our W is 23.5 kN per m cube, move lang ta, multiplied by the dimension. So, ang B na to, 0.35, and then our H is 0.4. And so, mali siya itong weight na gamiton. Na ako lang i-screenshot para sa MathCAD na lang ito padayon. Kaya wala ang good ko yung mouse karon ba. It's very difficult to navigate. Muna, dili lang ko sa MathCAD para type ra diretso. So padayon ta, this is our figure. Now atong WDL is equal to 15 plus kani siya kaning 23.5 times 0.35 times 0.4. So ay butan lang ako gamma sa concrete times B times D. But ang kani siyang B ug D divide ako by 1,000 squared kaya para may mo siyang meters. So kana siya. Again, gi-convert na lang na nato. Kay mm man ni ang B, ang D sad mm. So ang atong
gamma sa concrete is 23.5. And so our WDL will become kani siyang 17.714. Now kani siyang 15. Ako na lang pud ni superimposed nga dead load. So let's just say nga WSI, which stands for superimposed. So 15. Yan kani siya W superimposed na lang pud ko ni. Kay para flexible ang program ba if ever mag-change ang values. So mato siya 17.714. And so ang atong load factor man daw nga gamiton kay 1.2 DL plus 1.6 LL na ato i-check. Kani siya. So ang U daw nato is 1.2 DL plus 1.6 LL. But naday bag-o gihatag diri no nga Mn is equal to 400 kNm. And so ang atong gamiton diri sa atong calculations dili kaning na-solve na to ganina nga MU. Kaya naman tayo MN bag-o gihatag. So, ang MN daw na to, i-clear na lang ko to. Clear MN and also MU. And then, ato ibutan diri nga, ang MN nga atong gi-consider is 400. Ako lang sibog para makita kay ni sapa na sa din number 3. So, kana, if the beam were reinforced such that Mn is equal to 400, so kani siya 400 ni siya. And then that means nga ang atong Mu, kanina Mn is 400. And then ang atong Mu is equal to phi multiplied by Mn. Now ang atong phi nga gamiton dire ang 0.9 na lang because gihatag na magud ang Mn daan ba. We can't assume a value, so we will assume lang nga tension controlled. Mao na usually ang button jud. So i-clear lang po din ako ang phi. So Mu na to kay phi multiplied by Mn. And so mahimong 360. And so, ang atong dirita sa beam na to, let's check kung unsa ang MU sa atong beam. Na, di ba, ang MU is equal to 1.2 MDL or moment sa dead load plus 1.6 MLL or ang moment cost sa live load. PDL ako na label, no? PLL ni siya dapat sa paon na nato. PLL ni dapat, dili PDL. So, ang atong MU, mahimong, ang DL na to kay kuan man, distributed load. So, that will be 1.2 times WL squared over 8. So, WDL times L squared divided by 8. And then, since our concentrated load is nasa midspan, naputay formula na, mahimo siya, diba, 1.6, copy na to. And then, ang atong MLL is PLL over 4. PLL times L divided by 4. No sir, nga kay PLL over 4? Kay diba, if naka-concentrated load sa midspan, ang maximum moment kay PL over 4 man. So kana ito pala nato dire. Nga PL over 4 na siya. And then the other one is kani siyang WL squared over 8. So this is for the dead load. Na naman tayo dead load, kani siya 17.714. So let's try to solve for kani siyang PLL. So at our equation will become MU is equal to this one. Ang sabihin na nato, ang kanya siyang MU dire ang sa capacity niya siya. So equate na to ang duha. Puros man na MU. And then let's try to solve for PLL. So solve PLL. Na-clear ba na to ang L? Ako i-clear ang L dire. Kaya nga na negative man to. Ang atong L should be pila to yung length. Kanya siya 5 meters. So, ang L na to, 5. And so, man siya atong PLL. Now, ang katong ganina na negative to siya kay ang na-register atong nga L kay katumang sa first problem ba, which is 12 meters. So, matong nasa to. So, mani atong PLL gid. And this will be our answer for letter C. Kaya siya. And then, ako lang i-clear na pud balik tanan, ani sila, para makastart na ta sa number 3. Now, for number 3, ato na lang paspason. The same ra gyapon ang AS and AS prime, di ba? Kay, pala i-copy ha. Try to check lang, 228mm bars magyapon ang AS prime. So, the same ra. And then, ang AS kay 428mm, which is the same ra gyapon. And so, kana siya. Now, ang atong clear covering kay 50mm. Now, ang kana siyang clear covering, dili na siya same sa centroidal cover. So, ato na siyang klaruhon. Balik, ang atong figure na is this one. Ako i-draw. Natay rectangular nga beam. And then, let's just say nga, this is the tension reinforcement. Ang kana siya ang clear cover, just to recall katong sa previous discussion na to, from diri ra na siya sa tumoy sa bar, dili na siya sa center. So, mo ni siya ang CC prime or ang clear cover. And so, to get ang centroidal cover, which is kani siya, from, padon siya diri sa tunga ba, mahimo siyang CC prime plus half sa bar diameter. So, plus dB na lang, bar diameter, divided by 2. But, ang kani siya, not always yun siya bar diameter ha, kay nabi, usay, 2 layers ang imong beam ba, padong na siya sa center di mong iada na. But usually, 1 layer naman ang atong ibang solve pod. And so, money siya. I-copy lang ko ni. And then, boot nga lang sa nako diri. Okay, namagid siya AS prime. So, kani AS prime. Again, dili ni CC prime pa ni siya. And then, kani siya ang CC. Natangtang mga na to. Muna siya ang CC.
na ang CC is equal to CC prime plus bar diameter over 2. So, CC di, ang centroidal cover is equal to 50 plus CC prime di, kaya siya, and then plus bar diameter over 2. Now, ang bar diameter is 28. So, dili lang nakibutang, bar diameter is equal to 28 mm. So, ang atong actual centroidal cover kay 64. And then, ang total depth daw, which is H, kay 400. And then, ang atong beam width kay 300. And then FC prime is equal to 30 MPa. And then FY 415. And then ang raw balanced is 0.031. So 0.031. So since gihatag na pud ang raw balanced, ang atong gamiton gyapon nga Pmax kay kato gyapong 0.75 raw balanced. So kana siya. Ang atong raw max is 0.75 times raw balanced. And then let's try to check kung pila ang atong raw. Diba ang raw kay AS over BD. So raw is equal to AS divided by BD. And so ang ato ang raw kay, again, wala pa tayo D day, no? Ang atong D kay H minus CC or katong centroidal nga cover. And then our D prime will simply equal kani siyang CC pod nato. So kana lang. And then i-clear pod nako ang D prime diri day. So atong D prime 64 kana natatanan. So as you can notice, ang raw nato exceeds raw max. And so, i-treat gid nato siya as doubly. Na ato lang i-copy gyapon tong condition, this one, and then butang nato dire. And so, diba, compression steel is actually needed gid. And so, dire ta sa first question nato, determine the depth of the compression block. So, kani siya analysis gyapon kay nana matay area daan. So, manata sa first step no nga to check if compression steel is needed. And so, kani siyang process kanina, ako na lang i-copy tanan. Kaya diba, the same naman gyapon na. This one ba? Copy tanin. Up to Fs prime. And then, what will change man? Diba, ang beta na to, mausab, because our Fc prime is 30 man. Diba, ang atong gamiton, katong formula na to nga, 0.85 minus 0.05 Fc prime minus 28 over 7. Kay, between man siya sa, murag na siya sa transition nga region ba, when Fc prime is from 28 to 55. So, ang beta na to is 0.85 minus 0.05 times 0.05, Fc prime minus 28 divided by 7. Press equals, man siya, 0.836. Na ang kaning beta, i-clear lang po na ko diri. And ang kuan po, Fs prime. Na kanin siya na doble na. So, tatangan lang tani. Na naman tayo S prime sa babaw. So, let's try to solve for C. And then, let's check if ni-yield ba ang tension o compression nga steel. Now, as you can notice, ni-yield ang tension nga steel. However, ang compression nga steel, wala ni-yield. Kay 119 raman ang yung Fs prime. And so, kanya atong gamiton. Kay para ang atong magamit ang Fs prime yun nga actual. So, let's solve for C balik. Muna ni siya. As prime Fy equals 0.85 Fc prime beta. Ang beta atong gigamit kay katong 0.836 kani siya. Kay nabag-o naman na siya. And then, we can solve for C. And then, ang atong atong new Fs nga value exceeds 1,000. So, balig, tension controlled ni siya. Tension controlled in which ang phi kay 0.9 or ang reduction factor ba. So, diri ay instead nga mag-formula kog reduction factor, automatic, moingon na lang kung ang phi kay 0.9. And so, mo na ni atong answer for letter A, gyapon. A is equal to beta C. So, atong answer for number 1, again, 92.374 for the depth of the compression block. And then, ang next is to determine the design strength, MU, using 0.9 as the reduction factor. Na kani siya, nakanindot, sakto na ang gi-assume ba? Kay tension controlled man gid siya. So actually 0.9 gid ang gamiton. So dire we will compute for MU. Mao ni atong MN1 and then ang atong MN2, copy na lapod ko to kanina. Kani siya. And so makasolve na ko for MU which is iko na lang ako define mo na ni siya. And then i-divide ni nato by 10 to the power of 6 kay para ma-KNM siya. So ang atong answer for letter B kay 261.48. Now, as you can notice now, mogid usually ang case ba, ang Fs prime dili mo yield. So, pwede pod nga, instead nga mag-assume ka Fy, kanila lang imong gamiton ba. But, naman siya case sa good nga mo yield. So, muna, mas dito, i-check gid mo sa ang Fy dire. And then, dire na ta sa atong last nga problem. Now, kani siya, ako na ni-move sa ubos. Kay para ma-side by side na to. Yan na. Determine daw the live load in addition to a total dead load of 20 kN per M
including the weight of the beam that the beam could carry if ang length nato is 6 meters. So atong length daw 6 meters. And then ang atong figure na is simply supported nga beam nga naay WDL ug WLL. So basically nga nira kana siya. And then balik na ay WU ba? WU which is 1.2 DL plus 1.6 LL. Mara na siya pasabot ana. And so kani siya ato ning i-screenshot. So ang atong WDL is kani siyang 20 kN per M. Ako lang pud i-clear WDL. And then our LL kay mo na siya atong gipangita. Now na naman tay MU which is 261.48. So, ato ibutan diri nga MU should be equal sa MU sa beam. Ang MU sa beam is, ako ibutan lang diri, ang MU sa beam should be 1.2 times katong MDL and then plus 1.6 times MLL. And then ang MDL na to ug MLL kay the same ra kay puros man sila distributed nga load. So MDL is WL squared over 8 and then mora po na atong MLL. So MLL is equal to MDL equals WL squared over 8 but lahi ang value sa ang W lang ani nila kay for MDL ni correspond sa DL and then for MLL ni correspond sa WLL. So balig ang may tabuan ni kay 1.2 times MDL which is WDL times L squared over 8 na ato lang i-move and then plus 1.6 times WLL which is ang unknown multiplied by L squared divided by 8. Now, ang kaning 20, wala na ta nag-add og beam weight ani kay ginga naman diri nga including the weight of the beam naman or ang total dead load na ba. So man atong WDL 20 ra wala na ta nag-add og katong 23.5 times the cross section sa beam. And so let's solve for WLL. Solve WLL. And so it will become 21.31. Mo na siya ang LL nga makaya sa imong beam or ang distributed nga live load. And so, mana na siya ang atong answers for these problems. Now, mangita lang kog case usa nga kaning compression steel ba wala ni yield. Ni yield. Kay sa atong examples karon no puros man ni yield. Kanin wala ni yield. Wala ni yield ba. So, mangita kog example nga nitugma na siya dire kanang balik ang FS ni yield. So, ang atong gamiton na di na ta mag-change sa atong C. Automatic na lang ta.